Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng mag-asawa na pwede mong pagpasyahan. Hindi po to kino-compromise. Yung nakalagay po sa konstitusyon, hindi po pwedeng i-compromise. Ito pa isa. Ito, nakakatawa to si Erwin Tulfo, di ba? Ibabangga po natin yan sa isang dating Chief Justice. Sabi ni Erwin Rafi pala to. Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Sa ngayon, 22 kung 2/3, that's 14.6 which is equivalent to 15 senators lang. Yan po ang pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng mag-asawa na pwede mong pagpasyahan. Nabigyan mo lang ng panghotel, ikaw nasasagot ng panghotel, pamimerientahin mo pa sila. Okay na, napagbati mo na. Hindi po to kino-compromise. Yung nakalagay po sa konstitusyon, hindi po pwedeng i-compromise. Kung nakalagay po sa konstitusyon na 24 ang senador ay 16, kinakailangan mo munang tanggalin yung mga senador para mawala po sila. Pag sinabi po bang nakakulong ang senador, hindi na senador? Napakatagal po ni Laila de Lima na nakakulong. Sabi niya nga, 7 years daw siya nakulong. Pero siya po ba ay hindi na senador nung siya ay nakakulong? Senador pa rin si Laila de Lima. Hindi po ito nakukuha. Hindi po nakukuha tong ganitong usapin. Senator Rafi Tulfo. Hindi po ito buhay mag-asawa na pwede mong pagbatiin. Nakulong lang si Jinggoy, hindi na pwede. Hindi na siya nagtatago si Bato, kagagawan ng gobyerno dahil nakikipagtulungan sa ICC. Hindi na siya senador. Tanggalin nyo muna bilang senador. May paraan para matanggal. Si Kiko Barsaga, tinanggal bilang congressman. Tanggalin nyo muna bago kayo magkwenta ng 14.8. Yan ang problema ng sobra yung pagkatuta ninyo. Maski yung batas kaya nyo. Ayon po sa dating Chief Justice, ito po, luma ng quotation yun, no? Yung kay Chief Justice Hilario Davide. Ano po pagkakaiba ni Chief Justice Hilario Cavite? Chief Justice Hilario Davide, sa iba pong nagsasalita tungkol dito. Si Chief Justice Hilario Davide, bukod po sa Chief Justice siya po ay isa sa mga gumawa ng konstitusyon. Kaya po kung meron pong mas may karapatan pong mag-interpret niyan, yung dating Chief Justice at kasama sa mga gumawa ng konstitusyon. Okay. Sabi niya noon, teka, may peche yan na sinabi. Hindi po yan ngayon eh. Okay. Paliwanag ko lang po sa inyo yung sitwasyon. Kareho po ito ng sitwasyon ngayon. Former Chief Justice Hilario Davide, a framer of the 1987 Constitution, said that 16 votes are required to convict because the Constitution requires a vote of 2/3 of the Senate's 24 members. According to Davide, only 23 senators would be voting. Thus, if 7 senators, sinabi niya po to, may pecha po to nung sinabi niya eh.
may pangyayari po na 23 lang po yung senador na makakaboto. Okay. Hindi ko lang alam, hindi nakalagay rito kung kailan niya sinabi to. Okay. So sinabi niya po to nung siya po ay lalagay ko nga when. Teka lang para lang tayo sigurado. Hindi po niya ngayon sinabi to eh. When did Davide? Ngayon pala, June 20, kahapon lang po pala sinabi. Okay. Eto po So may dalawang contrasting po tayo. Dalawang matatalinong tao po ang nagsabi. Ang isa po, ang sinabi niya po, ito po ay isang senador. Sa pinakamatalinong senador ngayon. Sabi po ng senador na pinakamatalino po na nagngangalang Raffy Tulfo. 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Ayan po, ang sabi ng pinakamatalinong senador. Pero ang sabi po ng dating Chief Justice ng Supreme Court at gumawa ng batas, siya po yung isa sa mga nagsulat ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sabi niya, 16 ang kinakailangan. Ngayon, dalawang matatalino po yan. Pinakamatalinong senador sa buong mundo. Sa lahat ng panahon. Mas matalino pa kay Salonga. Mas matalino pa kay Recto. Yung Rectong, yung Rectong Claro M. Recto. Mas matalino pa kay Tanyada. Sa mag-amang Tanyada, kay Gingona, kay Enrile. Sabi niya 15. Sino po ang totoo? Sino po paniniwalaan nyo? Yung pinakamatalinong senador sa buong mundo? O yung dating Chief Justice ng Supreme Court na si Davide? Na siya po yung nanguna. Siya po yung presiding officer kay ERAP impeachment. Siya po ang nagsulat, isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution at naging Chief Justice. Obviously, matalino po yan. Kaya lang, hindi lang ako sigurado sino mas matalino sa kanya ni Tulfo. Obvious, di ba? Kasi parang mas matalino si Tulfo. Nagduda nga ako eh. Nagduda nga ako bigla eh. Kanino po kayo? Kanino kayo maniniwala? Bahala na po kayo. Siyempre, ako noon 16 talaga paniniwala ko kahit sinasabi ni Carpio na pwedeng magbago yan. Si Carpio, Associate Justice lang. Si Davide, Chief Justice eh. Ang pagkakaiba ni Carpio at tsaka ni Davide, si Davide kasama siya sa nagsulat. Baka siya pa nga nagsulat ng 16 na yan eh. Pero dahil sinabi po ng pinakamatalinong senador sa buong mundo, nagduda po ako. Baka 15 lang. Kasi nalito tuloy tayo. Kayo ba, nalilito rin? Sino paniniwalaan nyo? Si Davide o si Tulfo? Parang gusto kong maniwala yata kay Tulfo.